Magandang gabi po sa bawat isa, latest weather update po muli tayo. Patuloy po natin binabantayan ito nga pong active low pressure area. Dito nga po na nakapasok sa Parno na may estimated pong layo na 1,000 kilometers east of extreme northern Luzon po yan. Ito po nakapasok sa Par. Meron pa pong isa sa bandang silangan, makikita nyo naman po sa ating radar no, na may layo pong 2,140 kilometers east of southern Luzon po yan no. Pero nasa labas po ng Par. So patuloy po natin binabantayan yung pagkilos niyan. Ito pong nasa loob ng Par no, ay pumapalo po ang hangin niya sa lakas na 35 kilometers per hour. So wala pa naman itong direktang epekto or mahina pa naman ito. Pero hindi po natin ito pwedeng baliwalain dahil posible nga po ito maging ganap na bagyo kapag ito'y lumakas sa paglipas lamang ng ilang mga oras. Samantalang ito naman po bandang sa south no, bandang itong sa may south eastern Luzon no, ay makikita nyo po ang hangin po nito pumapalo naman ngayon sa 30 kilometers per hour din po. Medyo mahina po ito at walang direktang epekto dahil nasa labas nga po ito ng Philippine Area of Responsibility. So dahil po dalawang active low pressure ating binabantayan, isa sa loob ng Par, isa naman pong nasa labas, maging mapagmatsyag po tayo, maging maingat po tayo, especially kapag lalabas po tayo sa hapon hanggang sa gabi. Ugaliin po natin magdala ng payong, no, sombrero, kaya naman jacket dahil tuwing hapon po talaga nakakaranas tayo ng malakas sa pag-uulan dahil pa rin po yun sa tinatawag po natin na southwest monsoon or hanging habagat na pinapalakas nga po ng mga cloud cluster na nakapalibot po sa ating bansa. Makikita nyo namang mabuti sa ating live radar nakapasok itong active low pressure area na ito. Kapag ito po naging isang ganap na bagyo, posible po itong tawagin na bagyong Jenny sa Pilipinas no. At talaga ngayon po maging maingat po tayo, especially yung mga bahaing lugar po. Ngayon pa lamang po maghanda na tayo no, pakiusap po, linisin na po natin yung mga lugar na bahain. Yung mga basura, no, iwasan nyo magtapon na malapit sa kanal, sa mga estero dahil doon po nagbabara at yun yung nagiging cause ng pagbabaha, no. Gayun din, mag-ingat yung mga lugar na madalas nila nagkaka-landslide, no, especially sa matataas na lugar sa Baguio. Kapag may patuloy na pag-uulan or bata ng hypnosis ng thunderstorm or localized thunderstorm, mag-ingat po tayo. Hindi po natin mapepredict ang galaw po ng panahon, pabago-bago po yan. Kaya mas maganda anytime handa po tayo, no. Inaasahan din po na ang panahon nga po, no, especially bukas, no, makakaranas po tayo ng bahagyang pag-uulan, especially sa hapon hanggang sa gabi. Kaya may mga lakad po sa gabi at sa hapon, mas maganda kung bantayan muna natin yung panahon kung uulan hindi para ready tayo. O kaya kung lalabas tayo, mas maganda may dala tayong payong, no, para in case magkaroon ng malakas na pag-ulan ay nakahanda po tayo. Maging I am ready po tayo sa bawat posibilidad dahil never and ever po natin mapipredict ang galaw po ng panahon ng bagyo. Pabago-bago po yan. Narito lamang po kami para i-update kayo sa kaganapan sa ating weather updates. And please huwag niyo kalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.